umaga, ang title, Ako ang Buhay at Muling Pagkabuhay. Sabi po ni Jesus Christ. Meron daw po isang batikang gitarista na inimbita tumugtog sa isang libing ng isang palaboy, homeless man. Wala nang pamilya yung namatay, kaya yung munisipyo na lang yung nag-asikaso ng libing niya. At pinag-usapan nila itong gitarista na batikan. Kung maaari, tugtugan niya yung paglibing ng palaboy, kahit libre lang. So pagdating ng araw ng libing, hindi gaanong alam ng gitarista yung lugar, at saka nasa gitna pa ng parang park na maraming puno yung libingan. Nawala siya. So hindi niya makakala agad yung libingan. Nung makita niya, wala na yung mga tao, nakalis na. Ang nandun na lang yung mga naghuhukay. Tapos, kumakain na ng tanghalian yung mga naghuhukay. Tapos, kaya tumingin siya, nakita niya yung kabaong parang natatakpan na ng lupa yung kabaong. Kunti na lang yung nakikita niya. Hiya siya, hindi niya alam ano gagawin niya. Tapos, isip niya, tumugtog na lang. So, tumugtog siya para dun sa palaboy. At ang tumugtog siya ng buong puso, talaga binuhos niya yung kanyang galing sa pagtugtog na yun. Yung buong kaluluwa niya, tinugtog niya. So, tumigil sa pagkain yung mga nagukay, tumayo sila tapos tumabi doon sa kanya. Dahil sa galing niyang pagtugtog, nagbagbag yung damdamin nila. Umiyak yung mga nagukay. Pati siya, habang tumutugtog, humahagulo na rin siya. Na talagang na-touch sila. Sobrang ganda ng pagtugtog. Pagkatapos niyang tumugtog, pagkatapos nag-iiyakan silang lahat, tinabi niya yung gitara, tapos nahiya pa rin siya, yung ulo siyang lumakad paalis. Pero kahit siya nahiya, nagpuno-puno rin naman yung puso niya ng kasiyahan, kahit pa paano naparangalan niya yung isang homeless man. Habang palayo na siya, narinig niya, nagkikwentuhan yung mga naguhukay doon. Sabi ng isa, sabi niya, 20 years na ako sa gawain ito, pero ngayon lang ako nakakita ng ganito. Sabi niya. Sa tagal-tagal ko nang nagbabaon ng septic tank, sabi niya. Ngayon mo lang nakita ko yung tugan. Puso negro ng gawas. Nawala pala yung pagpupulo ng gitara. At sa aling mamunta siya doon sa tamang libingan, naglilibing pala ng septic tank. So, mahirap talaga yung narinig. So, yung topic po natin ngayon ay pagkamatay at muling pagkabuhay. No? Iba sana yung topic ko, pero dahil sa nangyari sa balita, marami sa atin ang nalungkot, marami sa atin ang na-shock ba? Kasi si Kuya Rory, macho-macho, tapos bigla na lang humanaw. Yun pala, meron pala siyang dinaramdam at hindi niya lang pinapaalam sa karamihan. Pero alam ko kung gusto niya, alalahanin natin siya ng may kasiyahan. Kasi gano'n yung personality niya. So, at natutuwa ako na kahit konting panahon nakilala ko rin siya. So, pagsama natin, ang pagkukunan po natin ng teksto ngayon yung John chapter 11. Nabasahin ko lang po, medyo may kahabaan. Sa bayan ng Bethania ay palit-palit, ano? Kahit anong gawin ko, hindi mapalaki. Sa bayan ng Bethania ay may isang taong nagkasakit. Siya si Lazaro na kapatid ni Marta at Maria. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok. Dahil may sakit si Lazaro, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit. Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari yun upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunman, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalita ang may sakit si Lazaro.
Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Sumagot ang mga alagad, Guro, di po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga pinuno ng mga Hudyo? Bakit pupunta na naman kayo doon? Sinabi ni Jesus, hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga sapagkat nakikita niya ang nagbibigay liwanag sa daigdig na ito. Subalit natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala na siyang liwanag. Pinilugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya. Panginoon, kung natutulog lang po siya, ay gagaling siya, sagot ng mga alagad. Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lang. Dahil dito ay tuwirang sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit ako'y nagagalak dahil wala ako roon upang kayo'y sumampalataya sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Niyaya ni Tomas na tinatawag na kambal ang kanyang mga kasama. Sumama tayo sa guro. Mamamatay tayo ng kasama niya. So, handa sila magpakamatay. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro lang ang layo ng Jerusalem sa Betania, kaya maraming taga-Jerusalem ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Ang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid ko. Subalit nalalaman kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya ay mabubuhay muli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sumagot siya, Opo, Panginoon, sumasampalataya po ako sa inyo at naniniwala kayo nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na paparito sa daigdig. Pagkasabi nito, umuwi si Marta. Tinawag niya si Maria at binulungan. Naririto na ang guro at ipinapatawag ka. Pagkarinig nito ay nagmadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Wala pa si Jesus sa nayon. Naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Marta. Na makitang si Maria ay nagmamadaling tumayo at lumabas, sinundan siya ng mga Hudyong nakikiramay sa kanila. Kala nila ay pupunta siya sa libingan upang umiyak. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban. Nang makita niyang umiyak si Maria, pati ang mga Hudyong kasama nito. Saan ninyo siya inilibing? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, dali kayo at tingnan niyo. Tumangis si Jesus. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Sinabi naman ng ilan, na pagaling niya ang bulag, bakit hindi niya nahadlangan ang kamatay ni Lazaro? Tumangis si Jesus. Sinabi naman natin, 38, muling napagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungin na natatakpan ng malaking bato. Alisin niyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako at alam kong lagi mo akong diringgin. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka! Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing
ang mga kamay at paa. May nakatakip ring tela sa mukha. Iniutos ni Jesus sa kanila, talagyan niyo siya at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa Kanya. Ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Kanilang sinabi, ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang tao ito. Kung siya'y pababayaan nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang templo at pahihirapan ang ating bansa. Ngunit ang isa sa kanila, si Caiaphas, na siyang pinakapunong pari noon, ay nagsabing, wala kayong alam. Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, kaysa mapahamak ang buong bansa? Hindi mula sa kanyang sarili ang sinabi niya nito. Bilang pinakapunong pari ng taon na yun, ipinahayag niyang dapat mamatay si Jesus alang-alang sa kanilang bansa upang tipunin ang mga nakakalap na mga anak ng Diyos. Let's pray. Heavenly Father, thank you for your word today. Maraming salamat sa iniwan mong salaysay tungkol sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Lazaro. Ito po ang isang kwento na pinagkukunan namin ng lakas ng loob, pag-asa, at pananampalataya sa inyo. We pray for your Holy Spirit to guide us today as we listen to your word. In Jesus' name we pray. Amen. So yung Passover po, dahil sinicelebrate dyan in the spring, sa New Year ng mga Jews. No, nangyari itong pagkamatay ni Lazaro close to the Passover time. And nasa buwan ng Nisan. Nangyayari po ito sa Tagsibol. Tapos na yung winter, tapos na yung tag-inam. Ang mga halaman at mga damo muling sumisibol, bumabangon mula sa pagkakalibing. At yung gloom ng winter napapalitan ng kulay berde, luntian. Ang mga bukirin ay unti-unting nagiging kulay luntian at yung pangako ng buhay, ng bagong buhay, ay gumabalot sa kapaligiran. Sa gitna ng mga halamang muling nabubuhay at sa gitna ng pangako ng bagong luntiang kapaligiran, dumating sa buhay ni Maria at Marta ang trahedya ng pagkamatay ni Lazarus. Sa kabila ng pangako ng buhay na dala ng Tagsibol, nagdadalamhati sila sa pagpanaw ng kanilang kapatid. Sa halip na magsaya dahil sa magandang tanawin, mga luntiang kulay ng halaman, nababalot sila ng mga itim na damit na panluksa. At hindi lang namatay si Lazaro, ang masakit pa nito, inaasahan nila ang kanilang kinikilalang Panginoon at tagapagligtas na si Jesus ay darating at pagagalingin ang kanilang may sakit na kapatid. Subalit, ang pag-asa sa puso nila ay napalitan at napuno lang ng kabiguan. Pinatawag nila si Jesus, subalit hindi siya dumating sa tamang panahon. 4 na araw pa ang lumipas bago pa siya nakarating sa kanila. Samantala kung gugustuhin ni Jesus, yung Perea, ay 1 araw lang lalakarin papunta sa Bethania. Ito po yung Perea, ito yung Jordan, nandito yung Bethany. So 1 araw lang po lalakarin ni Jesus din dapat. Hindi siya dumating. Dumating siya pagkatapos ng 4 na araw, nabubulok na yung bangkay ni Lazaro. Sa 4 na araw na wala si Jesus, walang ibang pinag-usapan yung kanyang magkapatid na Marta at Maria. Iisa lang po yung kanilang paksa. Sabi nila, kung narito lang sana ang Panginoon, hindi sana namatay yung kapatid natin.
Parehas po yung sinabi nila nung katagpuin nila si Jesus. Ano po? Exactly the same words. Ibig sabihin, yung buong 4 na araw na yun, malamang yun ang pinag-uusapan nilang dalawa. Sana dumating siya ng maaga. Sana hindi namatay ang kapatid natin. Kapag sinuri natin ang kwento ni Lazaro, makikita natin na inulit ng 9 beses ang salitang namatay. Yung verb po, no? 2 beses yung kamatayan, yung noun. Yung sakit, 4 na beses. Pero yung salitang believe, inulit siya ng 13 times. And yung live 4 times, yung rise 3 times, and yung resurrection 2 times. So makikita natin dito, story is a struggle between death and faith. Yung pananampalataya natin. Mahirap lang, yung kamatayan is very tangible for us. Yung kamatayan, lagi natin yan nakikita. Lagi natin sa kapitbahay natin, sa kapamilya natin, sa TV, sa radyo, sa newspaper, makikita natin. Araw-araw may namamatay, may na-aksidente. Samantala, nakikita ba natin ang faith? Nahawakan ba natin siya na parang tunay na material thing? Ang pananampalataya kay Jesus, ang paniniwala sa Kanya, na siya ang buhay at siya ang muling pagkabuhay, ay pag-asa na hindi natin nakikita. Alin ang mananaig sa atin? So, gaano karami sa atin ang nakahandang umarap sa Panginoon? Nakahandang lumisan sa lupa, isanin ang lupa. Ilan sa atin ang nabubuhay sa pananampalatayang handang makapili ang Panginoong Yesus kahit anong oras. Ilan sa atin ang nananaig pa rin ang mabuhay sa daigdig na ito. Masarap mabuhay, lalo na kung may minamahal, nagmamahal. Ilan sa atin ang takot humarap sa kamatayan? Marami po siguro kasali na po ako dyan. Maaari rin kagaya tayo ni Martha, nang sabihan siya ng Panginoong Yesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang mananampalataya sumasampalataya sa akin kahit mamatay, ay muling mabuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Opo, Panginoon, sumasampalataya po ako. Yun yung sagot ni Martha. Pero nung sabihan siya ni Jesus, natanggalin na yung bato, ang sagot ni Martha, Panginoon, nangangamoy na po siya. 4 na araw na siyang patay. Sa unang sagot niya, makikita natin yung talagang yung faith niya. Pero dun sa pangalawa, parang nagdududa siya. Or siguro hindi niya masyadong naiintindihan ang ibig sabihin ni Jesus. Ako ang buhay at ako ang muling pagkabuhay. Bilang tao, natural lang po sa atin na magkaroon ng paghihina ng faith, ng pananampalataya. Mabuti na lang po at matapat ang ating Panginoon sa lahat ng panahon. Kahit sa panahon na pabaling-baling ang ating pananampalataya, kagaya ng damo na inihipa ng hangin sa kanan at sa kaliwa. Maaari po nating palakasin ang ating kalooban dahil ang ating Diyos, ang ating Panginoong Yesus ay isang marubdob na kaaway ng kamatayan. Kinamumuhian ni Jesus ang kamatayan. Kinapuputan niya ito. Kinagagalit niya ang pagdadalamhati na dulot ng kamatayan. Sa 1 chapter 11, verse 33 at verse 38, ginamit yung salitang embrimaomai sa Grego po. Ang translate nito sa Magandang Balita Biblia, nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban. Sa NIV, deeply moved in spirit and troubled. Pero sa Message po, ang translation ng salita na yan, when Jesus saw her sobbing and the Jews with her sobbing, a deep anger welled up within him. Ganun din po sa verse 38. Then Jesus,
the anger again, welling up within him, arrived at the tomb. Ang totoong kahulugan ng salita po na yan, anger. So, yung translation sa English, parang ginawa nilang mas malambot. So, euphemism, no? Parang bigat. Pero sa totoo po, nung pumunta doon si Jesus at makita niya yung pagdadalamhati ng mga tao, nung una makita niya si Martha at si Maria, yung mga umiyak na mga Hudyo, nagalit po siya. Nagalit siya sa dalamhati na dulot ng kamatayan. At nung papalapit na siya doon sa pinaglibingan ni Lazaro, alam niya nakahimlay doon yung kaibigan niya, isang malamig na bangkay. Dulot ng kamatayan. Lumabas ulit yung galit ng Panginoong Hesus. Pinapuputan po ni Jesus ang kamatayan. Kaya niya inaalay ang kanyang buhay ay upang tayo lahat ay ligtas niya mula sa kamatayan. Nagtagumpay si Jesus laban sa kamatayan. This is a historical fact po. Totoo po itong nangyari. Hindi po ito kwento na gawa-gawa lang na si Jesus ay muling nabuhay mula sa pagkamatay. Paano po natin alam na totoo ito? Kung hindi po ito totoo na nabuhay si Jesus, sa palagay nyo yung mga disipulo na mga duwag, nagtatago kung saan-saan, magkakaroon sila ng lakas ng loob na ipangaral yung balita na si Jesus ay nabuhay muli. Susuungin kaya nila yung panganib na dulot ng pagsuway nila sa mga pinuno ng mga Hudyo at mga Romano? Kung kayo po alam nyo na kasinungalingan yung pinagsasabi nyo, tatayuan nyo po ba yan? Handa kayong mamatay, tala dyan. So, dahil sa ginawa ng mga disipulo ni Jesus, pag-aaral nila ng buhay nila, dahil sa magandang balita na si Jesus ay nabuhay muli, alam po natin na totoo na si Jesus ay nabuhay muli. Kahit sa ngayon po, patuloy din natin nararanasan ang kapangyarihan ni Jesus. Alam ko, marami rin sa atin ang mga nakaranas na ng nagamot sa mga panalangin. Kaya ako hindi pa nakakita ng binuhay na patay muli. Pero may mga Christian na nakakita ng mga patay na muling binuhay. Yung isang scholar, si Craig Skinner, talagang scholar siya, no? Kinontra niya yung mga scholars ng mga American Christians na sabi nila, di naman daw totoo yung mga miracles sa Bible. Sabi niya, wala naman kayong ebidensya, sinasabi niyo lang na walang miracle sa Bible. Mangyayari yung mga miracles sa ngayon. Kasi si Craig Skinner, yung misis niya, African. And doon sa kanila, yung misis niya mismo nakakita ng binuhay na patay. So sabi niya, totoo yung mga miracles na yan. Hindi lang yun nakikita. The power of God is here. It's alive. Kahit ako po, naranasan ko na rin yung, hindi pa ako binuhay galing sa patay. Pero, nung pumunta po ako sa isang pastor, bago ako pumunta sa Nepal, nagpa-pray ako sa kanya, sabi ko, yung Pastor Doy Castillo, pray for an anointing for me. Hindi ko sinabi sa kanya na may sakit ako nung time na yun. Sumasakit yung, may naipit ako dito na ugat. Tapos yung sakit umaakyat, tumitigas. Hindi ko sinabi sa kanya yun. Hindi niya alam yun. Pero sabi niya sa akin, Brother Ting, bago kita ipag-pray ng anointing, pag-pray muna natin yung batok mo kasi yung sakit dyan umaakyat. Hindi ko naman sinabi sa kanya. Alam mo, ang galing talaga ng God. So there are people that God has really gifted. Ang power ng God po ay buhay. Ako naman po, yung lola ko noon, mamamatay na. Pinag-pray ko siya kasi hindi patay para mamatay siya. And God's grace, na-extend po yung life niya ng 3 buwan. At nakausap niya ulit yung mga kapatid niya. Kasi matagal sila nag-away dahil sa lupa. Hindi sila nag-usap, mahigit 15 years. Kung mamamatay na yung lola ko, nandun na siya sa ospital, saka lang pumunta yung mga kapatid niya. Sabi ko, Lord, bigyan niyo pa ng konting time yung lola ko. Kasi ngayon pa lang sila nagkakabatian ng mga kapatid niya. So God was gracious and gave her 3 more months. Paniwalaan po natin lubos na si Jesus ang buhay at muling pagkabuhay. Wala po tayong dapat katakutan.
Samahan po natin ang mga naunang disipulo sa pagbabahagi ng magandang balita na ito. Napakaraming tao ang mamamatay at mapupunta sa impyerno, mapupunta sa kadiliman dahil hindi nila narinig ang kapatawaran na galing sa Panginoon. Kahabag-habag ang kanilang magiging sitwasyon sa kabilang buhay. Ayon sa pahayag ni Caiphas, kailangan mamatay si Jesus para sa bayan. At ayon kay Juan, hindi lamang para sa bayan ng Israel, kundi pati sa lahat ng tao na tinatawag ng Diyos. Sabi ni John sa verse 51, He did not say this on His own, but as high priest that year He prophesied that Jesus would die for the Jewish nation, and not only for that nation, but also for the scattered children of God, to bring them together and make them one. Ibahagi po natin ang magandang balitang ito. Si Jesus ang buhay at si Jesus ang muling pagkabuhay. At ang mananampalataya sa Kanya kahit mamatay ay mabubuhay muli. Mapalad po si Kuya Ronnie, kapiling na siya ngayon ng ating Panginoong Jesus. Kasama sa kagalakan at sa pagmamahal na walang kapantay sa langit. Mapalad din po tayo. Sapagkat kagaya ni Rolly, nakatago ang buhay natin sa Panginoon. In closing po, let's read Colossians chapter 3, verses 1 to 4. Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Our life is hidden in Christ. Kahit tayo mamatay, muli tayo mabubuhay. Dahil si Jesus ang buhay, at si Jesus ang muling pagkabuhay. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you for the precious gift of the life of Christ. We thank you that you have glorified your Son. We thank you that you have glorified Him in our eyes. He is your fullness of your image. When we look at Him, we see you. And our lives are hidden in Him, and we thank you for that. Kahit anong mangyari sa amin dito sa lupa, dito sa mundo, alam namin na buhay namin ay nakapaloob kay Kristo. Papasalamat kami, Panginoon, sa dakilang pagmamahal mo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.